very transparent. And nobody can say na they were not given enough time to explain. In fact, umabot ng I think 5 hours to 6 hours. So, healthy debate at nakikita mo ang pagkakaiba ng mga posisyon ng bawat senador. In fact, pag tiningnan mo yung 18.5, that was not a vote within party lines. They cross party lines. So, yung nagko-komentaryo na, party line voting yan. Paano ho magiging party line voting yan? Si Gatchalian, si Po, at saka si Binay are part of the majority. While Hontiveros and Pimentel are part of the minority. So, makikita mo na siguro nagulat sila na may 18. Kasi ito yung Admar na unang tsansa na makita ng publiko saan ang bawat isang senador. Sa impeachment kahapon, matapos ang mahabang diskusyonan, nais ni Senador Bato na i-dismiss ang mismong impeachment case kasi nga meron siyang nakitang mga violation, which is napag-uusapan na natin yan dito, di ba? Nagsampa ng unang impeachment, 3 ata yon, pero hindi nila kumbaga pinansin agad. Nung pang-4, doon na nila pinansin agad, tapos late na nga nilang na-submit, malapit nang matapos yung tapos minamadali itong Senado ngayon. Ano masasabi mo dito, Prof, sa development na ang ending ay back to sender ang nangyari doon sa impeachment case? Alam mo, Admar, natutuwa ako doon sa nangyari. Unang-una, ang gusto ng mga may alam, mga abogado, ituloy daw. Ngayong tinuloy, bakit naman daw i-remand, no? Sa tingin ko napakahalaga na una, tingnan natin yung nangyari kagabi at mahabang oras yan. Talagang nakita mo ang role ng rules at ang role ng plenary. Ang plenary is a power of any deliberative body na ginagawa in order to bind individuals as well as institution on certain decisions. So yung kagabi, natutuwa ako na nagulat ako na si Senator Bato, si Batorni, no? Ang ganda ng kanyang speech. Bakit maganda? Dahil na-explain niya sa ordinaryong mamamayan ano ba yung gusto kong mangyari. Di ba? Ang sabi niya, kung natatanggap natin, pwede nating ibalik. Ganun kasimple. Hindi niya linagyan ng palabok na technical o ng isang katulad ng abogado. Parating niya nga paulit-ulit na sinasabi niya, hindi ako abogado. Pero sa tingin ko, yung privilege speech niya ang naintindihan ng taong bayan kung anong problema. That's one. So, ano yung nangyari, no? May remand sa House of Representatives, both on the constitutional infirmities at second, yung crossover sa 20th. So ang mangyayari niyan, hihintayin ng hindi ho na-dismiss, no? Kasi ang sabi ng iba na-dismiss, hindi ho. In fact, nag-issue ng summons ang Senado sa Office of the Vice President. So tuloy-tuloy yon. Pero ano yung maganda? I-correct nyo yung, ano ba talaga? Ito ba talaga ang articles of impeachment mo? Kasi may 3 nga, katulad ng sinabi nyo, may 3 pumasok at yung pang-4 lamang ang pinili. Ang ginawang example ng iba, kung 10 yan, pinili ko yung pang-7, tama ba yan? So maraming nagsasabi, hindi naman nag-initiate, hindi nagsimula. Ang punto, bakit yung pang-4 ang pinili mo? Diba yung pang-4 ang may signature. So ano ang problema? Unang-una, yung articles of impeachment ba, nabasa ng mga pumirma, parang 245 yata yan, nabasa ba yan nung sila'y kinulong nung Pebrero, I think 5, para pirmahan, no? So, ang tanong, nakita nyo ba yung articles of impeachment bago ka pumirma? Nabasa nyo ba? May kopya ba kayo? Pangalawa, pumirma ka, physically present ka ba doon? Kasi may mga rules ang bawat ang House at ang Senado So susunod ka dun sa rules. Pangatlo,
na verified complaint. Physically ba yon? Ang balita ko kahit video daw tinanggap, no? Panglima, ano yung mga promiso para mo nakuha yung 254? Pag hindi ka ba pumirma, maaalis ka sa partido, maaalis ka ng mga benepisyo mo. At panglima, yung bang binorward nyo sa Senado, true and original copy ng Articles of Impeachment. Bakit ko sinabi yon? Ay wala namang annex. Kagabi lang natanggap yung annex. Yung annexes. So ano yung sinabit nyo ng February 5? Tatandaan natin, sinabit ng February 5, 2 hours before the end of the last session, before campaign starts. So talagang, sandali lang, meron ba akong tama ba yung ginawa ninyo? Kaya makikita mo dun sa debate simula noong Tuesday, pinag-uusapan yung constitutional infirmity. Sino magko-correct nun? So tama lamang ibalik, yung iba ang sabi return to sender, ibalik sa Senado at sabihin mo, yung 5 na bumoto, ang sinasabi nila, hindi, ituloy na lang natin, dito na lang natin i-correct. Kaya ako natutuwa dun sa desisyon kasi apparently natuto na ang Senado sa impeachment case ni Erap at ni Chief Justice Corona. Ano ba yung kay Erap? Hindi ba tayo nagkagulo tungkol dun sa second envelope na nag-walk out at lahat at hindi nabuksan? Nung finally nabuksan, hindi naman pala dapat ganun ang reaksyon ng taong bayan. Okay. Yung kay Chief Justice, ilang charges, ilang articles of impeachment yon? Saan na uwi? Hindi ba sa SALN? At nung panahon na yon, yung SALN, you can correct the errors. Pero hindi nila inallow si Chief Justice Corona to correct the errors. Sino nag-benefit nun? After the impeachment kay Chief Corona, na convict, no? Certain legislators were allowed to correct their SALN. So kung makikita mo yung tama lamang na ibalik para walang nagkakasabit-sabit ang Senado sa hindi matibay na articles of impeachment. So yung dalawang tinanong, meron bang constitutional infirmities at pwede bang mag-crossover sa 20th Congress? Kasi yung certification na manggagaling sa House, pag sinabi niyang walang constitutional infirmities at pwedeng at oo, itong final naming articles of impeachment, ito yung gagamitin para sa 20th Congress. So binabind mo, naku-cure yung problema na 1-year ban upon filing. So ito yun, yung final nila, at magkro-cross ng jurisdiction sa 20th Congress. So these are technical things that need to be done para maayos yung trial. Opo, kabilang po sa puna doon sa naging decision din ng Senado, Prof, ay dapat daw hindi sila magmosyon kasi nga sila ay mga senator judges na at dapat kabilang na raw ito at sila na ang magtalakay ukol dito at hindi dapat sila magmosyon for the benefit doon sa mga involved. Alam mo, Admar, yung nagkomentaryong yan, hindi naiintindihan ang rules at plenary powers ng Congress. Oo, impeachment court sila. Pero paano mo mare-raise ang issue o magkakaroon ng decision kung hindi magbobotohan? At ang pagbobotohan, base lamang sa isang motion na ginagawa. So, makikita naman po natin clearly nung nagsuot sila ng robe nila, impeachment court 'yon. At makikita po natin na yung leeway, ito lang ang nakita kong debate na very transparent. Hindi sila nagre-retire sa Senator's Lounge para mag-usap. Dito kitang-kita natin nag-huddle sila, nag-uusap sila. In fact, yung presiding officer nila, merong isang exchange dyan na yung point of order. Kasi ang point of order has
priority in terms of motions. Na sinasabi na, ang dami ng pending motions. Pero as presiding officer, sinasabi ni Senate President Escudero, hindi, may gusto pa bang magtanong? So, everyone was, it's an open mic. Unlike before in a Senate deliberative body, kung minsan pag hindi nag-agree, nagpa-party caucus, nagre-retire sa lounges para pag-usapan. Dito nila pinag-usapan. So very transparent. And nobody can say na they were not given enough time to explain. In fact, umabot ng I think 5 hours to 6 hours. So healthy debate at nakikita mo ang pagkakaiba ng mga posisyon ng bawat senador. In fact, pag tiningnan mo yung 18.5, that was not a vote within party lines. They cross party lines. So yung nagko-komentaryo na party line voting yan. Paano ho magiging party line voting yan? Si Gatchalian, si Po at saka si Binay are part of the majority. While Hontiveros and Pimentel are part of the minority. So makikita mo na siguro nagulat sila na may 18. Kasi ito yung Admar na unang tsansa na makita ng publiko saan ang bawat isang senador. No? Nakita natin yung I think June 9 na walang botohan doon. Nagsisignaling lang sila na ikaw ba mag-a-approve ng ganito o ikaw ba mag-cross? Walang botohan doon kasi walang nag-motion to divide the House. Kailangan mong may mag-motion para mabilang yung boto. So yung nakita natin kagabi is an exercise of the plenary powers of the impeachment court. Opo. Pero ang isa sa mga interesting dito, Prof, itong sa inaprubahan nga nila, no, nagbotohan sila, itong pangalawa, no, na dapat ipabatid sa mababang kapulungan ng 20th Congress, which is magko-convene pa yan sila. 19th Congress pa lang yung set ngayon. Ipabatid sa kanila sa 20th Congress sa Senado na ito'y handa. No? Handa sila at meron silang kagustuhan na ituloy yung reklamo. So, ano yung dapat tingnan natin dito? So, hindi na ito matatapos sa 19th at ipagpapaalam pa sa new set ng 20th Congress kung gusto ba nila na talakayin na ito. Tama ba, Prof? That's right, Admar. Kasi today is the last day, the last session day of the third regular session. But Congress as a body adjourns June 30, sinidye. Which means you need permission of the 20th. Isa lang ang articles of impeachment, ito, na-certify nila, walang constitutional infirmity. Kayo ba okay na ito? Bakit? Kasi nakasalalay dyan yung same articles of impeachment na at 1-year ban. You cannot reintroduce. Kung hindi mo yan gagawin, hindi mo pwedeng itawid sa 20th. Okay? So ano mangyayari? Technically, walang trial. So nag-issue ng summons, BP, sumagot ka dito sa allegations sa articles of impeachment, tapos hihintayin si certificate, tapos pag lumabas yung certificate at pwede, saan trial magsisimula sa 20th Congress. Opo. Bago lang si Master Judea sa pagpapatuloy sa aking iba pang mga tanong after Master Judea. Maaari bang mabago ang kasi may bago tayong set ng congressman during that time sa 20th, no? Though marami pa rin ang nagsasabi na sila daw ay tuloy-tuloy na magsusuporta sa speaker, pero marami din tayong mga naririnig na iba. At isa sa mga kapuna-puna yung hindi lantaran na hindi pagsuporta, no, ni Congressman Duke Frasco. In fact, basahin ko lang yung isa sa kanyang interesting na bahagi ng kanyang pahayag nung nagsabi siya na hindi niya susuportahan yung liderato kay Speaker. Sabi niya rito,
in recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly, with my own constituents. A shared frustration has emerged. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interest. The president has consistently called for unity, stability in the government, and the government that delivers meaningful change. I firmly believe that House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass but also in the leadership that we uphold. Nakikita mo ba na maaaring may pagbabago sa 20th Congress at naririnig din natin naman ito sa mga eksplanasyon ng mga mambabatas during sa kanilang kampanya? Bakit sila pumirma sa impeachment kay BP Sara? Dahil wala silang ayuda. And maaari ba na, kasi umuugo nga na baka magkaparoon ng palitan ng leadership dyan sa Kamara, mabago rin itong kanilang pananaw sa impeachment na totally, kasi nga dito sa ikalawa sinasabi, ipagpapaalam, ipababatid kung pabor pa ba sila na ipagpatuloy ito, na baka hindi na sila papabor. Malaki ba yung chance na nakikita mo na maaring mabago? Based na rin din sa naging pahayag na ito ni Frasco, Prof? Oo, alam mo, Admar, very fluid yung situation eh. Anything can happen, but certainly you cannot, without a certification, bind the 20th. So kung nagpalit ng speaker, at certainly magbobotohan yan, at certainly merong ibang congressman na hindi nanalo, it will go to the motions. So you cannot issue a certification without going into the two-step requirement by the Senate. Please remember, the Senate is an impeachment court. And the House, the members of the House are prosecutors. They're not at the same level. Mas mataas ang impeachment court. Inuutusan ngayon si prosecutor, oy, ito nga, tingnan niyo itong inyong brief. Tama ba yan? At ito ba ang the same brief na i-cross over natin sa 20th? Kasi nga yung constitutional requirement prohibition na one impeachment a year. So kung kunyari sumagot dun sa number 1, walang constitutional infirmity, pero hihintayin nila yung 20th. Kasi hindi na pwedeng umaksyon si 19th on any matter related to the 20th. So, ang sabi nga nung iba, para daw trinis yung bola sa House. Nasa House yan. Diba? Kumbaga, ayusin nyo yung impeachment. At sabihin nyo sa amin, ano ba ito itatawid? Itatawid ba? Kasi kung itatawid, tandaan natin, may 12 senador na uupo sa 20th. At yung 12 by June, siguro June 12:01 ng tanghali, pwede nang umupo. So, yan yung time horizon. So, hindi mo pwedeng gawin na mabilis ang certification kasi may number 2 requirement ang impeachment court. Okay. This time around, they're not at the same level. You have the impeachment court and you have the prosecutors. Okay. Prof. Master Judea, ulit po ano. Technically, ito po ay kung halimbawa itutuloy ito dahil ibinalik na nga po diyan sa Kongreso, technically magsisimula ito mga first or second week of July na. Pero ang tanong ko, meron po bang possibility na ito ay ma-dismiss at ano ang magiging implikasyon nito kung halimbawa ma-dismiss? Ano ang magiging implikasyon sa imahe ni VP Sara Duterte? Isa rin yan sa debate, Prof, kung may kakayanan ba yung impeachment court na mag-dismiss. Pero di ba kung korte yan, di ba meron din naman silang nagdi-dismiss din naman ng kaso. Prof. Yeah, they can. In fact, yun yung unang motion ni Batorni, ni Senator Bato. Dismissal talaga, di ba? Pero nakinig siya sa consensus at sige, pagbigyan natin, ayusin nyo lang. So yun lang yung remanding the articles of impeachment.
nasa sa House kung gusto nilang i-pursue yan. As drafted. Nasa sa kanila yan. Pag kunyari, hindi nagsubmit ng certification, di effectively, nakahang yan. So pagdating ng 20th Congress, pwedeng mag-usap yung leadership, ano bang gagawin natin ito? Paano ba natin i-dispose? Interesado pa rin ba kayo House of Representatives? Kasi ang kailangan namang galing sa House of Representatives, interesado kami, itong articles of impeachment na ito. Then the one year ban takes effect. Pero dagdag ko lang, singit ko lang Master Julie, may kaugnayan pa rin dyan. Kasi yung certification doon sa hindi lumabag sa 1-year ban, nagsalita na ang House Prosecution na ito ay tama, sabi nila, no? Pero doon sila nalalabuan sa ikalawa na kondisyon, sabi dito sa paghingi ng Senado ng communication mula sa 20th Congress, no? Yeah. So medyo malabo sa kanila. Pero malinaw naman na ibang set na dapat kasi hindi ito kakayanin na hanggang June 30, hindi nga inaprubahan. Parang ang term, kasi gusto nga ni Senador Tolentino, tama, attorney din siya, na ano po bang nangyari dun sa resolution ko? Ito po ba'y basura? Kasi walang di ba? Meron siyang resolution na parang plano, schedule, June 30. Pero ang sabi lang ni SP Escudero, parang ang term yata na ginamit is archive. I-archive na lang yung walang sinabi na ibasura. So, kung 20th Congress, lagpas na sa June 30. Yung number 2 requirements, hindi magagawa yan ng 19th Congress. The 19th Congress cannot tie the hands of the 20th because they have not elected their leader, they have not taken the oath, di ba? They have not approved their rules, so they will have to wait for the 20th Congress. Specific naman yan di ba? Nung sinulat yung motion na yan, it was made in public. It was flash on the screen. So, kaya nga yung iba bumoto ng not in favor kasi dun sa number 2 requirement na nakasulat dyan 20th. Alam mo naman, Admar, di ba sa math, pag sinabing 19, iba sa 20th. Ngayon, yung mga nagpipilit lamang ang magsasabi na ang 19th at 20th ay iisa. Hindi po yan iisa. Magkaiba pong kongreso yan. Prof, Master Judea po ulit. Kasi medyo nalilito itong ating mga kababayan, no? Itong articles of impeachment, technically binalik sa kongreso. So, which is back to zero ito. Ayusin po nila. So, ang tanong kasi, bakit po kailangan isomon or pagpapaliwanagin si BP Sara ang opisina ng Office of the Vice President kung ibinalik na doon sa Kongreso itong articles of impeachment? Kailangan po ba ito or ano sa tingin niyo po dito? Okay, that's a very good question. Master Judea kasi, ito yung pinaglalaban ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Nag-insist sila na, hoy, presiding officer, mag-take out ka ng 9. Dapat June 11 yan. Tapos, dapat ang nangyari kasi, June 11, magte-take out si presiding officer, magte-take out si members, mako-constitute ang impeachment court at magko-convene. Dapat yan ngayon. Dahil pinabilisan nila, di sige, si Senate President, sige, si members, technically, nag-acquire na ng jurisdiction. Yes, okay. Ang impeachment court. So, naka-acquire na ako ng jurisdiction. Sandali lang, sa tingin ko may constitutional infirmities itong articles of impeachment nyo. Ibabalik ko sa'yo. So, napabilis yun po. Yun yung number 1. Napabilis lang, napabilis. Parang gano'n. Oo, pinabilisan nila Samantalang kung nakinig sila na June 11, di ba, sabay-sabay yan. Wala kang problema na yung i-remand. Diba? Pero overall, ngayon, bakit si BP nabigyan ng summons? Kasi nag-acquire ng jurisdiction ang impeachment court
doon sa articles of impeachment na final nila. Ayun. Oo, may constitutional infirmities para tumakbo. Oy, sagutin mo nga ito. Habang naghihintay sa certificate. Ngayon, pag dumating si certificate at sinabi, wala yung constitutional infirmities, di sige, may sagot ka na. Diba? Mag-present na yun sa trial. Yung trial lang ang hindi magagawa kasi parang ilang days dun sa summons, parang 5 o 10. Balikan sila bago i-convene yung impeachment court for the trial itself. Okay. Yung po pala paliwanag doon. But anyway, considering po na namadali ito, may nakikita po ba kayo na mali doon sa proseso or overall okay yung proseso, walang nalabag or walang nasagasaan? Ang nakikita ko mali doon, nag-file ng 3 impeachment, articles of impeachment, pinatulog nila ng 2 months, hindi inaksyonan. Under the rules ng House, dapat immediately, yan yung awayan, immediately at forthwith, iangat mo kay Speaker. After ni Speaker, ibababa mo sa Committee on Justice. Hindi yun nangyari. Ang sabi naman nung pro-impeachment, hindi naman nag-initiate kasi hindi na-refer. Diba? Ang ginawa nila, tinable nila yung 3. Hindi ba ang tabling initiated? Hindi mo naman iti-table kung hindi na-initiate. Yes. So maraming technicalities na... Maliban na lang kung di mo tinanggap. Yan. Diba? Diba? Walang nangyari. Hindi in-stamp. Diba in-stamp? Tapos inupuan? Yes. Iba hindi mo sinunod ang rules mo. Diba ang rules mo, pagka-receive, iakyat mo kay Speaker. Tapos may number of days, i-refer sa committee. Pero hindi yun nangyari. Pero parang hindi na yata yan bago sa kanila kasi after niyan ginawa yung nangyari din sa Duterte Youth na pinapatanggap lang kasi office yung tatanggap, hindi naman tao yung tatanggap doon sa impeachment. Bakit hindi nila tinanggap? Makikita mo dyan ang unfairness. Kasi daw nasa training. Samantalang secretariat work yung pagtanggap. I-stamp lang. Tapos by operation of the rules, iaangat kay Speaker. I mean, the rules will tell you. Immediately. So technically, the processes are very clear as defined by the rules. Ang problema doon, parang di ba December 2, 3, 4 or 3, 4, 5? Final yung first 3, tapos yung sumunod February. So ang tanong, bakit nyo pinatulog? Bakit hindi nyo inaksyonan? Nag-initiate na dahil re-receive nyo. Diba? Bakit hindi na-refer? And then all of a sudden, nung signing sheet lang, nagpirmahan, nagkaroon ng 254 ba yan? Doon sa signing sheet, anong pinipirmahan natin? Nasaan yung articles of impeachment? Diba? Kung babalikan natin, sinong nakakita ng articles of impeachment among those who signed? Yun ang problema natin. Tsaka bakit hindi yan yung paliwanag nila nung humihingi ng paliwanag ang taong bayan doon sa mga tumatakbong kongresista, bakit pumirma? Kasi alam nila, naramdaman nila na baka mapektuhan yung kanilang kampanya. Bakit hindi nila ipinaliwanag? Ako'y naniniwala na doon sa mga sinasabing paglabag ni BP sa talagang nakomit niya. Hindi, iba yung paliwanag Ang sabi nila, kung hindi tayo pipirma, wala tayong ayuda. Tama yun, Admar. Kasi hindi nga nila alam ano ba yung articles of impeachment. Ano ba yung charges natin? Kasi sa pagkakaalam ko, walang nakakita nung hard copy. At nung February 5 lang, hinahabol para ma-stamp. Di ba? Na-stamp ng Senado. Nung February 5, may transmittal. Kailan lang nalagay sa order of business? Hindi ba nung isang araw lamang? Anong ibig sabihin nun? Bakit hindi kaagad linagay sa order of business? Kasi nag-recess. Bakit hindi linagay nung first day of session nang bumalik? Kasi pakiramdam ko, wala nga yung annexes. Di ba sa kanila, Prof, immediately yung sa kanilang gamit, yung sa Senado forthwith, saba yung dapat mas mabilis doon? Yung immediately. Yung immediate ngayon, yung forthwith,
pinag-iisipan. Oh. Hindi, kasi they can readily use immediate eh. Bakit forthwith and shall forthwith? Which means, may operational act yung forthwith na tinignan natin, pinag-aralan natin, o sige, gawin natin. Dun sa isa, walang kaduda-duda. I-receive mo as a speaker. Pero sabi Yun ang dito, immediate. sabi dito ng House Prosecution Panel, kasi nagpakaroon sila ng press con kanina, hindi daw muna nila tatanggapin yung ibinalik na articles of impeachment at dahil gusto pa nilang magkaroon ng kalinawan mula sa Senate Impeachment Court. Hindi daw ito pagsuway, kundi gusto lang nila na malinawan ukol nga dito sa mga pangyayari at kung naaayon ba daw ito sa konstitusyon. Kung constitutionality ang pag-uusapan, baka doon na lang tayo diretso sa Supreme Court magtatanong dito, hindi na doon sa mismong antayin na lang natin pala yung yung mga isinampang kaso, 'di ba? Kinwestiyon yun doon sa Supreme Court. Kaya nga ako Admar ang aking plea. Sana ang Korte Suprema ay magdesisyon. Kasi wag nating yung isatabihan kasi naghihintay ang taong bayan. Clearly, may magkaibang interpretasyon. Sa atin sa Ligang Batas, sino ba ang may kapangyarihan to interpret? Tanging ang Korte Suprema lang. Tsaka ang narinig ko kahapon na nagiging interpretasyon ng mga mababatas. Hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. Ibig sabihin tama itong na ipagpatuloy, di ba? Parang narinig din natin na yan. So napapanahon na talaga para at least hindi na lubusang magkawatak-watak kasi ang dami na talagang, pati nga yung mga law school. Ano ba masasabi mo doon? Bakit yung mga law school naglabas ng mga manifesto kagaya nito? Pero sa ibang mga usapin, parang wala tayong narinig na ganun. Alam mo, ang tawag dyan sa government relations, nag-create sila ng AstroTurf. Meaning, may suporta on any given issue. So, makikita mo naman yung escalation, ilang law schools yan, ilang makapangyarihan na individuals na economic leaders na nagsasalita. So, pag pinagsama-sama mo to, parang ang sense mo kung ikaw si Juan de la Cruz, ay nako, ang taong bayan. Di ba narinig natin yung taong bayan? Ang taong bayan, hinihingi ang madali ang pagresolba sa impeachment. Hindi ho ba taong bayan rin ako, si Admar, si Master Judea, at lahat na nakikinig? Pero, iba naman ang punto natin. So, wag naman nating sabihin na ang taong bayan ay nasa kanila at ang taong bayan ay wala naman dito sa mga naghahangad na ang processes, gamitin at i-honor. Tsaka kung matatandaan natin, Prof, yung Duterte, kabilang sa kanilang kampanya is talagang ayaw nila ng impeachment. At nakakuha ng malaking boto, pinakamalaki, si Senador Bongo. Siya yung number 1 na ibig sabihin, maraming mga botante ang ayaw din talaga dito sa impeachment. Tama ka, Admar, no? Parati ang sinasabi ko, galing lang tayo sa eleksyon. So, dun sa mga nahalal na pinuno, respetuhin ho natin ang pulso ng tao, ng taong bayan, at respetuhin ho natin yung boto na lumabas. Kasi yung boto, pag nakikita mo dun sa mga bumoto ng 18-5, si Senator Lapid na nasa alyansa, bumotos dun sa 18. Diba? Si Senator Tulfo na identified sa administration, bumoto dun sa 18. So, talagang crossing party lines yung nangyari. So, hindi ho pagsasatabi o yung sinabi, wala nang nakakahiya ang Senado. Wag po kayong, sa tingin ko maling point of view yan, kasi nakita naman po natin it's a very open debate. Unfortunately, to carry and make a decision, you need to do a motion and break the House. So yung division of the House, ang nangyari 18-5. Prof, Ang Kongreso, we govern by democratic principles, we govern by majority. Prof, bilang panghuli, minsay mo na lang sa ating mga kababayan kasi ang dami pang mga usapin.
Sabi nga dun sa mga survey, ito yung dapat unahin, pero ito yung nangyayari. Marami pang pending. Nabanggit niya ni Senador Cayetano yung mga pending ng mga magagandang batas, no, na dapat isa batas, panukalang batas na isa batas, pati yung nabanggit din ni Senador Bongo. Ano po ang dapat na treatment ng ating mga kababayan dito sa mga pangyayaring ito? Alam mo, Admar, nagkaroon ng LEDAC eh. Bakit ka magtatawag ng LEDAC kung hindi mo ipapasa yun ng pag-agrihan nyo? 'Di ba? Unfortunately, kinonvene ang impeachment court. Kaya ngayon meron ng parte na legislative at merong impeachment court. So, dun sa mga nakikinig sa inyong programa, wag po tayo kaagad maghusga. Pakinggan ho muna natin ang debate. Makinig kayo, mahaba, mahirap intindihin, pero ang dulo po niyan, mga kinatawan po natin yan. At kailangan nilang magdesisyon sa demokrasya. Napakahalaga ng rules, napakahalaga ng procedures, at napakahalaga ng pag-intindi sa plenary powers ng legislative body. Mahirap pong intindihin, pero kung gusto po natin ng accountability at transparency, kailangan po tayong sumunod sa proseso na linagay na ng impeachment court.